Noong SONA ay narinig natin, nasaksihan natin na ipiniliwanag ng ating Pangulo ang mga tulong na binibigay sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Sapagkat sang-ayon na rin sa mga datos ng ating Philippine Statistics Authority, hindi na Palsisya at sa SWS ng PSA na ang mga farmers at mga fishermen ay mga fisher folks ay yan ang isa sa mga sektor na talagang apektado ng poverty. At marami dyan ay nasa farm. Kaya kung mapupunan ninyo, si Presidente Bongbong Marcos ay madalas ang pagbibigay ng tulong sa mga farmers and fisher folks sa Mindanao. At napakaganda ng programa ngayon ng Department of Agriculture sapagkat namimigay talaga sila ng mga tulong pinansyal at mga tulong kagamitan upang paganda ang kanilang buhay at mapaganda ang ani ng ating mga farmers. Sa katunayan ay last year ay nagkaroon tayo ng 20 million tons of rice production. Napakagandang sinyalis ito at malaki ang pag-asa natin na ang ating agrikultura ay magkaroon ng napakalaking pag-angat. Dahil ako tinitingnan ko ang naging performance ng Pangasinan na kung saan ay nagkaroon sila ng 220% na produksyon ng palay. Ang ibig sabihin nito ay kaya nilang bigyan ng pagkain ng bigas ang kanilang nasasakupan sa buong Pangasinan ng 100% at yung 120% ay itinutulong nila sa pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Kung ang lahat ng rehiyon o lahat ng probinsya ay magkaroon ng programa ng agrikultura na kagaya ng ginagawa sa Pangasinan, ay hindi malayo na sa loob ng 2-3 taon ay makamta natin ang self-sufficiency sa rice production. At ito naman ay napakaraming ginagawa ng Marcos administration bukod pa sa pagbibigay tulong pinansyal at tulong mga makinarya at tulong gasolina. No? Kagaya ng ang Department of Agriculture ay naglaan ng 450 million pesos na pangtulong sa mga crudo, mga fuels na kailangan ng mga makinarya, ng mga farmers at mga fishermen, ay inaasahan natin na matagdagan ang kanilang mga produksyon. At ang ginagawa ngayon ng Department of Agriculture ay talagang tinututukan nila ang pagtulong sa ating mga pagsasaka at mga fisher folks. At mapupunan natin na ang ating pamahalaan o administrasyon ni Pangulong Marcos ay nakapagpamigay na ng more or less 100,000 titles, individual titles yung sa ating mga magsasaka. At ang target ng administrasyon ay bago matapos ang taong ito ay more or less ay 170,000 ang mga titulo na ipapamigay sa ating mga magsasaka. Bakit napakahalaga nito? Ito ang tinatawag na parcelization na programa ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi nga, under the CARP, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, ay walang mga titulo na individual ang mga magsasaka, kundi lahat ay collective. Yung tinatawag natin mga PLOA. Ngayon,
Kung ikaw ay magsasaka, natural, hindi magiging maganda ang motibo mo, yung inspirasyon mo, yung kasipagan mo, na ikaw ay mag-alaga ng mga pananim mo, magtanim at alagaan ang iyong mga pananim mo, sapagkat hindi mo naman alam kung nasaan yung lupain mo. Hindi mo alam kung mapupunta sa inyong lupa na yan o hindi. Dahil na collective kayo collective ownership. At alam naman natin, sa psychology ng tao, walang motibasyon kung hindi mo natitiyak kung ano yung mapupunta sa'yo. Kaya yan ang isa sa napakagandang programa na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Nung patupo niya, ay ibinasto niya yung kalagayan na yan ng mga farmers sa pamamagitan ng parcelization. Nagkaroon sila ng mga individual ng mga titulo. Tukoy na kung alin yung mga lupa nila. At sa ganon ay kanila itong pagyayamanin, aalagaan, at magtatanim at sisipagan nila sapagkat tukoy na yung kanilang mga ari-arian ng mga lupa. At sa isang banda rin ay magkakaroon sila ng security sa kanilang mga lupain sapagkat kung ikaw ay nasa collective ownership, paano yung halimbawa ikaw ay namayapa? Paano yung pagmamanahan mo ng iyong lupain? Hindi mo naman tukoy kung alin yung lupa mo. So, hindi ito talaga naging maganda yung collective ownership. Kaya, itong ginawa ni Presidente Bongbong Marcos ay nagkaroon tayo ng parcelization of land titles. And not only that, sa pamamagitan ng New Agrarian Reform, New Agrarian Emancipation Act ay binura ng ating pamahalaan ang lahat ng pagkakautang ng mga farmers doon sa CAR. Kasi totoo nga na binigyan sila ng mga lupa, pero yun naman ay sa kondisyon din na babayaran nila. Ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipagtulungan din ni Speaker Martin Romualdez ay inundong at ni-write off lahat ng pagkakautang ng mga farmers upang sila ay makapagsimula ng malinis at upang ang kanilang mga kinikita ay maibabalik nila na puhunan muli para sa kanilang mga susunod na pananim. Kaya yan ay magbubunga ang epekto niyan sa mga susunod na taon. Makikita natin ang magiging positibong epekto ng pag-award sa kanila ng mga lupain sa pamamagitan ng individual titles and parcelization. Yan ay ninanais kasi ng ating Pangulo na magkaroon ng pagbabawas ng poverty incidence. Alam natin na marami pa rin sa ating mga kababayan ang nasa poverty incidence. Marami pa rin ang mga naghihirap. At ito ang kauna-unahan na advokasya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ito ay maibsan at makapagbigay ng direksyon upang kahit siya ay bumaba sa pwesto sa 2028 ay mahati ang damos ng kahirapan at makapaglaan tayo o makapagbigay tayo ng tamang direksyon sa mga susunod pang mga taon upang ang kahirapan ay tuloy-tuloy na mabawasan. At yan ang numero uno na concern ng ating Presidente. Tungkol dito sa condonation of titles na pinirmahan ni Pangulong PBBM, pwede nyo bang magbigay ng assessment at bigyan diin itong ginagawa ni Pangulo sa ating mga mamamayang magsasaka na may mga utang sa mga lupain nila na sinasaka? Salamat po. Kagaya nga ng pinaliwanag ko kanina, yung pagkondong ng kanilang mga utang from CAR ay napakalaking bagay
upang makamtan natin ang tinatawag natin na rice sufficiency sa mga susunod na taon. Dahil na yung kanilang mga kinikita na sa halip ibayad sa lupa, ng utang sa lupa, ay kanilang magagamit bilang puhunan doon sa mga susunod nilang mga pananim. At ito ay lalong dadami at yayabong ang kanilang produksyon. May na-interview nga po kami sa Pangasinan. Sabi niya, kung nagkaroon ng gano'n, makakapagpatayo na daw siya ng sarili ng bahay. Ayun, at yan ay malaking tulong yan upang maiahon sila sa poverty. Thank you po. Okay, start. Secretary, in connection lang dun sa agriculture, sa effort na ginagawa ni Pangulo. Si former Senator Panfilo Lacson, nagsabi po na pagdating sa agriculture, pagpapababa sa presyo ng bigas, nag-e-effort yung mga previous administration. Pero sa nakikita niya, mas tutok at the best na effort ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, especially para ma-address yung presyo ng bigas. Ano po yung reaction niyo dito, sir? Totoo naman yan na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay lahat ng paraan, lahat ng kanyang mga proyekto ay upang magkaroon ng magandang produksyon sa palay at upang mapababa natin ang presyo. Alam niyo, sa totoo lang, sa ngayon ay hindi naman nahuhuli ang Pilipinas sa rice production. Sa ngayon, lalo pat nag-increase tayo ng rice production, sa ngayon ay number 8 tayo sa buong mundo sa rice production. At sa tansya ay sa loob ng mga 6 hanggang 10 taon ay maaring makamtan natin ang rice production sufficiency.